Magandang gabi, ito ang PTV News Break. 3 katao ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa Freedom Park sa Iligan City, pasado alas 6 ngayong gabi. Iniimbestigahan na ngayon ng Explosive Ordnance Disposal Team kung anong klaseng pampasabog ang ginamit sa lugar. Ang update ng balitang yan, alamin natin mula kay George Bandola via phone patch. Lala, actually sa mga oras na ito patuloy pang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 3 casualty. 2 babae at 1 lalaki ang tinanggap ng inyong lingkod na pinakahuling nasugatan o nasaktan o kaya man ay namatay dito sa nangyaring insidente. Casualty lamang yung report dito ng PNP mula sa isang pagsabog na ganap nga 6:21 kanina sa Freedom Park, Iligan City, harapan lamang ng isang money remittance center sa sentro ng Iligan. Ang pagsabog ay hindi pa malaman ng mga otoridad kung anong uri ng improvised explosive device o kung kaya grenade throwing ang nasabing insidente. Pero pagtitiyak ng mga opisyal ng PNP ay patuloy na nilang iniimbestigahan at nandun na ang mga membro ng Explosive Ordnance Division ng PNP para alamin ang klase ng ginamit na pampasabog. Pero isang nakakalungkot dito, Lala, tinitignan ko yung mga naunang report ng PNP mula noong 2008, halos 8 taon pa lang nakakalipas. Napakaraming serye ng pagsabog na at hindi mabilang na pagkamatay at mga nasugatan ang naging biktima ng mga sunod-sunod na pagsabog dyan sa bahagi ng Iligan City. Hihintayin pa natin ang report ng Philippine National Police kaugnay ng pinakabagong insidente ng pagpapasabog dito nga sa syudad ng Iligan. Para sa PTV News, George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George Bandola. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa PTV News Break, ako si Lala Babilonia.